Breaking news mga kababayan, Iran halos maging impyerno na at China nagpadala na ng barko sa Iran. Umuugo ngayon ang mga balita na nagposisyon ang China ng isang di umano'y scientific research ship daw sa Arabian Sea, malapit sa lugar kung saan nakaposisyon din ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group ng Amerika. A Chinese vessel is operating in the same area where USS Abraham Lincoln has been deployed. Bagaman itinuturing na isang civilian ship ang nasabing barko ng China, sinabi ng mga analyst na ang barkong iyon ay may dual capabilities. Ibig sabihin, pwede itong mangalap ng impormasyong militar habang nagpapanggap lang na isang research vessel. Questionable din ang timing ng pagdating nito. Ayon sa ipinapakita ng mga tracking data, ang barkong Chino na tinawag na Dayang Ai Hao ay nagsimulang maging aktibo sa Indian Ocean at Arabian Sea mula pa noong December 2025. Kabilang sa mga kakayahan ng barkong ito ay pagmamap ng seabed at pag-i-intercept ng communication sa ilalim ng dagat, mga teknolohiya na posibleng magamit ng tahimik sa mga maritime operations. Sa madaling salita, posibleng nananahimik lang ito sa isang tabi, pero minamatyagan na pala nito ang lahat. Pero hindi lang sa dagat ang pagmamatyag ng China para sa Iran. Malaki rin ang papel ng satellite surveillance. Mayroong mga high-resolution images na inilabas ang mga commercial satellite companies ng China na hayagang nagpapakita ng mga sensitibong deployments ng US gaya ng mga Patriot missile system location sa Qatar at Kuwait, ang pagdami ng mga tanker aircraft at ang galaw ng mga fighter jets sa buong Persian Gulf. Ang mga larawan ay may petsang January 25 at 26 at ipinapakita ang mga F-15E Strike Eagles na nakaposisyon sa Jordan at ang mas pinaraming missile defense sa region. Bagaman sinasabing for public purposes ang mga datos na ito, nagbabala ang mga analyst na posibleng pailalim na suporta ito sa Iran para malaman kung gaano kahanda ang militar ng Estados Unidos. Ang mga advanced satellite ng China, kabilang na ang Yaogan 41, ay nagbibigay ng halos tuloy-tuloy na intel sa mga maritime at aerial assets. Ayon sa mga eksperto, dito magaling ang China, ang pagsamahin ang military at civil elements para sa kanilang layunin. Mula nang sumiklab ang alitan ng Iran at Israel noong June 2025, nasubaybayan ng iba't ibang intel agency ang pagdami ng mga kargamentong dumadating sa Iran galing sa China. Kabilang na ang mga missile precursor, drone parts at propulsion materials, sapat para makabuo ng daan-daang ballistic missiles. May mga hindi pa beripikadong ulat din na nagsasabing dumami ang military cargo flights ng China papuntang Iran noong unang bahagi ng 2026 at itinuturing ito bilang pinakamalaking airlift operation ng China sa Iran. Bukod dito, may mga ulat ding lumabas na tumulong ang China para i-shutdown ang lahat ng communication channel sa buong Iran noong kasagsagan ng mga protesta. Kinundi na din ng Chinese Foreign Minister na si Wang Yi ang US at sinabing ang ginagawa daw ng US sa Iran ay law of the jungle. Dahil dito, nagpaplano ngayon ang Iran, China at Russia na magsagawa ng joint naval exercises sa Indian Ocean na gaganapin sa kalagitnaan ng Pebrero. Pero habang pinapalakas ng Russia at China ang aktibidad nila sa mga dagat na malapit sa Iran, unti-unti na ring pinaparamdam ng US ang kanilang lakas sa dagat. Yan ay kahit may mga pag-uusap na kasalukuyang nagaganap sa pagitan ng mga diplomats ng Iran at US. Ayon sa ulat ng CNN, isang Iranian drone ang pinabagsak ng US aircraft carrier na Abraham Lincoln. Justin, the US military has shot down an Iranian drone in the Arabian Sea. According to a US military spokesperson, the drone was shot down whilst, quote, aggressively approaching an American aircraft carrier. Ayon sa report, namataan daw ang nasabing Iranian drone na agresibong papalapit sa higanting barko ng Amerika noong araw ng Martes, dahilan para pabagsakin nila ito. Pero hindi dito nagtapos ang agresibong kilos ng Iran. Ilang oras pa lang ang nakakalipas, 2 gunboats naman ng Iran ang nangahas na lumapit
sa isang US tanker sa Strait of Hormuz at nagbantang agawin ang barko. Ayon kay Captain Tim Hawkins na tagapagsalita ng US Central Command, nagpatuloy daw na lumipad ang nasabing drone papalapit sa aircraft carrier ng US kahit ilang beses nang nagbabala ang US Navy. Pero hindi ito pinakinggan ng mga operators ng drone kaya pinabagsak nila ito. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa state media ng Iran, ang nasabing drone ay gumagawa lang daw ng reconnaissance, surveillance at filming sa Arabian Sea hanggang sa nawalan ito ng kontrol. Pero matagumpay naman daw na naipasa sa Central Command ng Iran ang mga impormasyong nakuha ng drone. Ang pangalawang insidente ay nangyari naman sa Strait of Hormuz, kung saan dalawang Iranian gunboats ang nangahas na lumapit sa isang US chemical tanker na MV Istena Imperative. Nagmamadali daw ang nasabing tanker dahil hinahabol ito ng dalawang Iranian gunboats at isang Iranian drone. Ayon sa kumpanyang Vanguard Tech, hindi daw dalawa kundi 6 na gunboats ng Iran na armado ng 50 caliber guns ang nangahas na humarang sa nasabing tanker. Kwento ng Iran, nagradyo daw ang kanilang puwersa para pahintuin ang tanker pero hindi ito huminto at sa halip ay lalo pa daw nitong binilisan ang pagpapatakbo. Kaya naman nagbanta na kukumpiskahin nila ang tanker kahit ang dinadaanan nito ay isang international water. Sabi ng Iran, wala daw kasing permit ang nasabing barko. Agad naman na dumating ang isang barko at isang eroplanong pandigma ng Amerika para eskortan ang nasabing tanker. Ayon kay Hawkins, ganyan ka-unprofessional ang mga Iranians kung paano nila hinaharas ang mga barkong nag-ooperate sa international waters ng Hormuz Strait. Kaya hindi daw papayagan ng US ang mga ganitong kilos ng Iran. Nakadeploy na ngayon malapit sa Iran ang Lincoln Carrier Strike Group kasama ang 3 guided missile destroyer at ang carrier air wing nito na may mga squadron ng FA-18E Super Hornet fighter, F-35C Lightning II fighters at EA-18G Growler electronic warfare jets. Meron ding 3 destroyer ang Navy, ang USS McFaul, USS Delbert Black at ang USS Mixture. Nasa rehiyon na ang mga barkong ito pero nakahiwalay sila sa strike group. Naganap ang dalawang insidenteng ito 3 araw bago magsimula ang nakatakdang pagpupulong ng mga delegado ng US at Iran. Nakatakda sanang maganap ang pagpupulong na yon sa Istanbul, Turkey. Pero nagbagong isip ang Iran at gusto na daw nitong ilipat sa Oman ang venue. Inaasahang dadalo sa nasabing pagpupulong ang mga foreign ministers ng Egypt, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Gusto din ng Iran na limitahan lang ang pag-uusap sa nuclear issue, salungat sa kagustuhan ng Amerika na pag-usapan ang 3 topic: nuclear issue, pagbuo ng mga ballistic missiles at ang pagsuporta ng Iran sa mga proxy. Trump wants a comprehensive negotiation. He wants a deal that addresses 3 issues. One is Iran's nuclear program, second is Iran's missile program, and third is Iran's proxy networks. But Tehran has not agreed to this. They are willing to discuss their nuclear program, but missiles and proxies are off the table. Dahil dito, maraming eksperto ang naniniwala na ginagamit lang ng Iran ang diplomasya o mga pagpupulong para i-delay ang military actions ng US. Meron ding mga bali-balita na aatras daw ang Iran sa usapang ito sa hindi pa malamang dahilan. Pero nauna nang nagbanta si Pangulong Trump na kapag walang nangyari sa pag-uusap na ito, asahan daw na may masamang mangyayari. Well, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung anong gagawin ko ngayon. Alam nyo kasi napakalaking puwersa natin ang papunta doon tulad ng ginawa natin sa Venezuela. At mas malaki pa at malapit na sila doon. At gusto ko sana na may mapagkasunduan. Hindi ko lang alam kung mangyayari yon, pero kung alam ko lang, hindi ko sasabihin sa inyo. Napakatanga ko naman kung sasabihin ko sa inyo. Pero ngayon, nakikipag-usap na kami sa kanila, sa Iran. At kung may mapagkasunduan, edi mabuti. Pero kung hindi, malamang may masamang mangyari. Pero ayon kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei, kapag ginawa daw ng US yan, titiyakin nila na maaapektuhan ang buong rehiyon at magkakaroon ng isang malawak na regional war. Pero sino mang magtatangkang lumusob o manakit ay haharap sa isang matinding ganti mula sa bansang Iran. At dapat malaman din ito ng mga Amerikano
na kapag nagsimula sila ng digmaan, sa pagkakataong ito, magiging regional war ito. Tiniyak din ng isang makapangyarihang opisyal sa Iran na kapag umatake ang US, idadamay nila ang Israel dahil ang US at ang Israel ay iisa lang daw. Ting mali ang paniniwala na pwede kaming atakihin ng Amerika nang hindi kasali ang Israel. Kung aatake ang US, siguradong kasama dyan ang Israel. Kaya kapag nangyari yon, ganun din ang gagawin namin. Damay ang Israel sa paghihiganti namin. Ibig mo sabihin aatakihin ninyo ang Israel? Tsak yun. Oo, sigurado yon. Maliban dito, isang mambabatas din sa Iran ang nanawagan sa mga kapanalig nila sa Jordan na i-take over ang military base ng US sa Jordan. Sa isang post sa social media, sinabi ng isang Iranian lawmaker na si Mojtaba Zarei ang ganito: Sa aming mga kapatid na mandirigma sa Jordan, sumainyo ang kapayapaan. Noong 12 Days War ay nakialam ang Muwafaq al-Salti Air Base sa mga missiles ng Iran at pinoprotektahan ang Tel Aviv at ang mga Zionistang kanibal. Ito ngayon ang pinakamahalagang base ng Amerika sa imperyong lalamon sa mundo at katulong pa ang Israel. Maghanda kayo na sakupin ito at bihagi ninyo ang mga sundalong Amerikano kapag tinamaan na namin ng missile ang basing yan. Pero bago niyan, may ganito pang ipinost ang nasabing mambabatas. Hangal na bayarang sundalo, hindi ba huling laban mo na yon? Di ba sabi mo darating si Trump para tapusin kami? O nasan na siya ngayon? Naiparating na ang mensahe ng imam sa lahat ng mga tagapamagitan at mga pamahalaan sa rehiyon. Lahat ng base ng US at lahat ng interes ng Amerika sa mga bansang nagho-host sa kanila ay ganap na dudurugin. Dagdag mo pa ang 500 missile para sa Tel Aviv bilang unang hakbang. Ngayon, sino ang luluhod? Ikaw bayaran? Lahat ng mga mambabata sa Iran ay nanggagalaiti ngayon sa Amerika. Hindi lang nila ipinapakita ang galit na ito sa kanilang mga social media posts, kundi hayagan din nilang ipinapakita ito sa buong mundo sa loob mismo ng kanilang plenaryo. Nagsunog sila ng bandila ng Amerika habang sumisigaw ng Death to America. Samantala, sa gitna ng tumitinding tensyon at kaba ng mga tao sa loob ng Iran, ibinalita namin sa inyo ang 5 magkakasunod na pagsabog sa bansa. Ang pagsabog sa Parchin Military Site noong January 27 at ang 4 na magkakasunod na pagsabog na naganap naman noong January 31. 4 na pagsabog sa magkakaibang lugar sa loob lamang ng isang araw, sa Bandar Abbas, sa Qom, sa Avaz at sa Tehran. Ayon sa ilang mga balita, target daw ng mga pagsabog na ito ang ilang mga opisyal ng Iranian military. Pero itinanggihan ng Iran at sinabing aksidente lamang ang mga pagsabog na yon at posibleng galing sa gas leak. Pero ngayon, isa na namang malagim na insidente ang naganap sa Iran. Nagulantang ang buong kabisera ng Iran nang magkaroon ng isang higanting sunog na lumamon sa isang bazar sa Western Tehran. Sumiklab ang sunog bandang 9:55 ng umaga, lokal na oras. Kasagsagan niya na umaarangkada na ang mga pamilihan doon. 2,000 square meters ang nasakop ng apoy. Kitang-kita ang usok sa buong Tehran pero wala naman daw nasawi o nasugatan sa pangyayari. Pinaniniwala ang umabot sa 200 tindahan ang nasunog nito. Hindi pa malinaw kung saan galing ang pagsabog na nagresulta sa higanting sunog na yon na nagsimula daw sa palengke ng Janat Abad. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog sa isang shed o warehouse sa pamilihan pero hindi pa tiyak kung paanong nag-umpisa ang sunog o ang pagsabog. Nagsimula na ang investigasyon pero wala pang opisyal na pahayag tungkol sa posibleng sabotage, arson or foul play. Bagaman, may ilang mga ganitong haka-haka ang mga tao. May mga naniniwala na ang insidente ng pagsabog o sunog na ito ay konektado sa mga pagsabog na naganap noong mga nakaraang araw na ang sabi ay gas leak lang daw. Pero may mga paniniwalang bahagi daw yan ng isang covert operation. Hindi maiwasan ang mga ganitong espekulasyon dahil kahawig na kahawig ito nang nangyari noong 2025 sa gitna ng hidwaan ng Iran at Israel, kung saan marami ding mga hindi maipaliwanag na sunog at pagsabog ang naganap. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan.
Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.